May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel Post. Happy Lunes ang ating oras sa 5:12 na. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon, araw ng Lunes, June na pala. Ayan, Hunyo 1 taong 2026. At ito po ang ating unang episode sa buwan na ito ng DZRH Balansyado. Live na po tayo sa DZRH Radio, DZRH News Television. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Henry Uri, ako po si Josa Cruzat. At narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Balansyado. Senator Jinggoy Estrada sumuko na kasunod ng warrant of arrest sa kasong plunder. Halaga ng piso, muntik nang sumadsad sa panibagong record law sa pagpasok ng June. Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at iba pa ipinasabina ng NBI dahil sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Malakihang tapyas presyo sa produktong petrolyo kasado na bukas. Bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City sumampa na sa 13. Mahigit sa 55,000 pulis itatalaga sa balik eskwela 2026. Nakatakdang pagbisita naman ng Pangulo ng Vietnam sa Senado, nakansela. Bagyong Domeng nakalabas na ng bansa. At 3 patay, 2 sugatan sa pagsalpok ng truck sa isang puno sa Iloilo. DZRH Balansyado. At ngayon para sa ating mga detalye ng mga balansyadong balitang ating oras, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, voluntaryong sumuko sa PNP CIDG si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa. Nagugat ang kaso sa umunoy pagtanggap ni Estrada ng 573 million pesos na halaga ng kickbacks mula sa mga proyektong flood control. Sa kanyang pagharap sa media bago sumuko, iginiit ni Estrada na hindi siya hihingi ng proteksyon sa Senado at nakahanda siyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Kaugnay nito, inatasan na rin ng senador ang Senate Secretary na ipatigil muna ang pagpapasahod sa kanya habang gumugulong ang proseso ng batas. Nakatakda namang ikulong sa Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakadetain din si dating Senator Bong Revilla. Samantala, nagtungo na rin sa CIDG ang kapwa-akusado ng senador na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan para sumurrender. Samantala, ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na maraming beses siyang inalok na talikuran ang Independent Majority Bloc sa Senado kapalit na pagbabasura sa kanyang mga kaso kaugnay sa flood control scandal. Sa kanyang press conference ngayong hapon bago sumuko sa PNP-CIDG, isiniwalat ng senador na may mga nag-alok sa kanya na magpalit ng alyansa. Ngunit tinanggihan niya ito at nanindigang mananatili sa panig ng majority. Ginawa ni Estrada ang pahayag kasunod pa rin ng inilabas na panibagong arrest warrant ng Sandigan Bayan na laban sa kanya para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa. Pakinggan po natin ang senador. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang Independent Majority Bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig
ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. At yan po ang tinig ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang press conference kanina lamang po. Samantala, muntik nang sumemplang sa panibagong record low ang piso kontra dolyar sa pag-umpisa ng trading ngayong unang araw ng Hunyo. Ito'y matapos magsara ang palitan sa 61.74 pesos kada dolyar mula sa 61.59 noong Biyernes, May 29. Naranasan ng piso ang pinakamahinang halaga na 61.75 pesos sa kalagitnaan ng trading bago nagsara sa 61.74. Ang pagsadsad ng piso ngayong Lunes ay halos kaparehas ng naitalang record low na 61.75 noong May 18. Samantala, ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang 4 na individual sa gitna ng investigasyon nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang dito sina suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Kasama rin sa pinasasabina o pinasabina ng NBI ang tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla si Virgilio Carino at Deputy Chief of Staff ng Senador na si Jean Robles. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kailangan nilang magpakita sa NBI ngayong linggo. Matatandaang ni-raid ng mga tauhan ng CIDG at NBI ang bahay ni Carino sa Angeles City sa Pampanga noong nakaraang linggo, pero bigo silang makita kung doon nagtatago si Senator Bato. Samantala, nanindigan ng PNP Forensic Group na nakabatay sa siyensya ang mga nakalap nilang ebidensya kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Ginawa ni Director Police Colonel Pierre Paul Carpio o kasunod ng pagkwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y maling impormasyong na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang tinawag na peke ni Pangulong Marcos ang nangyaring barilan sa loob ng Senado. Samantala na isumite na sa PNP CIDG ang resulta ng eksaminasyon ng Forensic Group at nai-refer na sa Department of Justice. Kumambyo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa planong pagpapasabina sa may bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy. Ayon kay Matibag, ikinokonsulta pa nila ang bagay na ito sa Department of Justice. Pero idiniin niyang hindi nila itinuturing na suspect ang may bahay ni Bato, kundi para lamang makapagbigay linaw sa usapin. Kasabay nito, sinabi niyang nirerespeto niya ang posisyon ni Senator Ping Lacson matapos itong sabihing trabahong tamad ang ipasabina si Mrs. De La Rosa para matuntun si Bato. Nilinaw ni Matibag na hindi naman talaga intensyon ng NBI na tanungin si Ginang Nancy kung nasaan ang ICC wanted senator. Paraan niya ito sa pahayag na may bahay sa pamamagitan noon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinamantala umano ni Bato ang barilan sa Senado para makatakas. Pakinggan natin si Matibag. We are not considering the wife of Senator Bato a suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, ang sabina, hindi kasi sinisabina dahil automatic akusado ka. Kaya kasi sinisabina, you can give reason to shed light on a matter. So matatanong ka na gano'n. So yun po yung sabina, pag nakareceive tayo ng sabina sa NBA, huwag ko kayong matakot na isipin nyo kagad akusado kayo. You're being sabina probably as a witness or who can give something to shed light on a matter that the NBI will ask. Samantala, kasado na ang malaking tapyas presyo sa produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bababa ang halaga ng diesel sa 9 pesos and 26 centavos kada litro, habang 4 pesos and 76 sa gasolina at rollback na 10 pesos and 86 centavos sa bawat litro ng kerosene. Sinabi ng kalihim na maaaring bumaba pa ang presyo depende sa magiging pagtaya ng mga oil companies. Pinaniniwalaan ang rollback ay may kinalaman sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
Nakuha ng mga rescuers ang tatlong biktima mula sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga ngayong araw. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 3 ang bilang ng mga namatay habang nasa 7 pa rin ang nawawala at 27 naman ang nailigtas mula sa trahedya. Gumuho ang under construction na 9-story building noong May 24 na ayon sa DOLE ay posibleng may mga paglabag sa labor code gaya ng safety and health standards sa isang construction site. Una nang itinigil ng DOLE Region 3 ang konstruksyon ng gusali, ngunit muli umano itong pinayagang mag-operate ng maipasa na ang mga kaukulang dokumento. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operations sa lugar. Ipinangako naman ng abogado na may-ari ng gusali na handa sila at ang contractor na tumulong sa mga biktima maging sa pamilya ng mga nasawing biktima. Samantala, mahigit sa 55,000 pulis at force multipliers ang itatalaga para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., kasado na ang deployment plans ng pulisya para sa 2026 Bantay Eskwela. Pangunahing layunin ng hakbang na masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at commuters sa muling pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes. Wala namang nakikitang banta ang PNP sa nalalapit na opening ng klase, bagamat inatasan ng mga regional director na mahigpit na ipatupad ang kanilang security at deployment plans. Inactivate na din ng Department of Education ang nationwide Oplan Balik Eskwela program para sa school year 2026-2027. Umarangkada na ngayong araw ang 2026 Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Bukod sa mga guro, magulang at iba pang volunteer, nag-deploy din ang Department of Labor and Employment ng 240,000 na mga tupad worker bilang suporta sa programa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, bahagi ito ng kanilang hakbang hindi lamang para palakasin ang brigada, kundi para mapasigla rin ang lokal na ekonomiya. Sa panig naman ng Teachers Dignity Coalition, sinabi ng kanilang National Chairman na si Benjo Basas na malaki ang may tutulong sa brigada ng tupad workers. Aniya bagamat posibleng makaapekto ito sa volunteerismo ng iba pang stakeholder, makatutulong pa rin ang kanilang puwersa para mapabilis ang pagsasaayos at paghahanda sa mga paaralan. Pakinggan po natin si Basas. Pero dito po sa schools natin, sigurado tayo na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, ipintura ng mga upuan, ng walls, so mga ganyan po. So sana ma-maximize din natin. At tama po kayo dyan, yung spirit ng volunteerism ay dapat uphold natin ito, na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang. Kundi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Sa kaugnay na balita, umiinda ang mga tindera ng school supplies sa kabila ng bagsak na presyohan at nalalapit na pasukan. Sa pag-ikot ng DZRH News sa Baclaran, sinabi ng ilang tindera na sobrang tumal ng kanilang benta kumpara sa mga nakalipas na taon dahil umano sa online shopping. Pilit umano nilang tinatapatan ang murang bentahan sa online dahil kung dati pumapalo sa 20,000 ang kita nila sa isang araw, 5,000 hanggang 6,000 pesos na lamang yan sa ngayon. Ang notebook bumaba ang presyo sa 15 pesos habang 20 pesos kada piraso mula 25, 180 naman ang isang balot na may 10 piraso mula sa dating 200. Ang lapis at ballpen, 10 pesos hanggang 15 pesos kada piraso. 120 naman ang 24 na piraso ng Crayola habang 45 pesos ang waluhan. Ang pambura 15 pesos bawat isa, 55 pesos ang pentel pen, 25 naman ang glue o pandikit na buy one take one habang 80 pesos hanggang 150 naman ang pencil case. Ang school uniform 120 hanggang 250 pesos depende sa laki. Ang sando 50 to 100 pesos habang ang shorts at pants na pamasok ay 120 to 180 pesos. Sabi ng mga tindera, maski ang school uniform hindi na raw patok ngayon dahil karamihan sa mga lokal na pamahalaan may palibre nito sa mga mag-aaral.
Kanselado ang nakatakdang pagbisita sa Senado ngayong araw ng Pangulo at Communist Party General Secretary ng Vietnam. Ito ang napag-alaman mula sa Senate's Office of International Relations and Protocol. Ayon sa opisina, nagpasya ang Vietnamese government na kanselahin ang schedule ni President To Lam sa mataas na kapulungan sa di na binanggit na kadahilanan. Kasama sana sa aktibidad ang planong meeting ng Vietnamese leader kay Senate President Alan Peter Cayetano. Si President Lam ay dumating sa Maynila kahapon para sa 2 araw na state visit. Ito ang kauna-unahang state visit ng top party leader ng Vietnam sa Pilipinas. Ang ating oras sa 5:27 na po ng hapon, babalikan po natin ang ilan pa sa ating mga may init na balansyadong balita. Kami pong inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzal. Ang ating oras sa 5:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. News Television at ongoing po ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay pa rin po sa pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa warrant of arrest laban po sa kanya para sa kasong plunder. Narito't pakinggan po natin siya. Long answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Yung konting miscommunication or altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan yung sir na tangkang obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protected custody. Paano niya tinake yun, sir? Yung statement mo? We were fine. Magkasama kami rito sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila? Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. There is no, we do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years?
Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually ilalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Sir, pinayagan niyo ba na mag-press con siya? Wait, it's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So, Senator, you're saying na that they lost that right after Senator Bato escaped. Are you saying that he has it's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, it's a privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, not, I am are you not saying implying. that he has a I am hand not. in the I am escape? not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, will that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-arrest? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It is There's no such law. It's a privilege granted to the legislative. So for the first time, Because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I think what is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. Okay. But after session. Content na, sir. Content na po. Yes, all five are accounted for. Steven entertain last two questions from the media. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung port po hanggang... It's up to the Sandigan Bayan. It's a possible, you're welcome here, sir. We have the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial Ready ba siya? facility is barely livable. But meaning puro daga, it's Wala na bang nakasal? it is about to be demolished because for to build a new facility. So Wala na nagsistay doon ngayon? I'm not familiar kung meron pa. PNP chief? Meron pa ba? Wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kayo mag-iwalay ni Senator Jinggoy? Ano yung last message na po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. I don't know. But I said it was nothing personal. Naging emotion lahat. Okay, thank you very much. Thank you. Please request for the mugshots? No, not yet. Why? We will release it on time. And in the process, they took the pictures 5 minutes ago, so they can't release now. Thank you very much. Thank you very much. And that concludes DZRH, balansyado, balansyado. Inyo pong napakinggan at napanood ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Campo Crame, kung saan hindi man po natin nasimulan at makuha yung buong konteksto. Siguro hihingi tayo ng update kay Edniel Parosa na narinig naman po natin na isa sa mga reporters na nagtatanong kanina. At yung naabutan po natin nung nag-live na po tayo ay tungkol sa issue naman ng kumbaga sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa, at narinig natin ang usapin na tungkol sa pagkumpara sa pribilehiyo at karapatan ng isang legislator, isa pong mambabatas, dahil nilinaw ni Secretary John Vic Remulla na wala umanong nakasaad sa batas na pinagbabawal silang mag-aresto ng isang mambabatas kung meron pong outstanding warrant galing po sa korte, if that senator or that lawmaker is inside or outside or within the vicinity of the Senate building. At nilinaw niya po na siguro dahil because of that privilege ay nabibigyan lang po sila ng kortesiya, ika nga. So, hihintay natin si Edniel Parosa para sa buong konteksto ng naging press conference na yan. At of course, kung ito pa ay kanilang iniugnay rin sa naganap po na pag-surrender naman ng isa pang senador, si Senator Jinggoy Estrada, para sa kanyang kinakaharap na kaso naman na plunder. Alright, balikan po natin ang ating mga balita. Ang ating oras 5:41, nasa higit 85,000 na individual o mahigit 17,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng pagbaha
sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa bagyong Domeng. Ayon sa pinakahuling ulat ng NDRMC, nakapagtala ng pagbaha sa hindi bababa sa 37 ng mga lugar sa buong rehiyon. Sa kabila nito, wala pa namang inilikas sa mga residente sa mga evacuation center. Samantala, iniulat din ng ahensya na umabot na sa 3.4 million sa mga infrastruktura sa BARM dahil sa pananalasa ng bagyo. Kaugnay niya, nakalabas na ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Domeng. Ayon sa DOST Pag-asa, nag-exit si Domeng sa PAR kanina ang 11:30 ng umaga. Bago lumabas ng PAR, humina ang bagyo habang kumikilos patungo Pahilaga malapit sa Okinawa, Japan. Ang sentro ng mata ni Domeng ay tinatayang nasa 710 kilometers hilagang silangan ng Itabayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin ng 120 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna at pagbugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Si Domeng ang ika-4 na bagyo sa bansa ngayong taon. Samantala, balikan na po natin ang Campo Crame kung saan isinagawa kanina ang press briefing ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nasa linya na natin si RH52 Edniel Parosa. Go ahead, Edniel. Kay lahat ng 5 akusado sa kasong plunder na inihabla ng Ombudsman sa Sandigan Bayan at inisyuhan niya kalaunan ng arrest warrant ay na-account na o hawak na ng otoridad hanggang sa mga hapong ito. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na pasado alas 5 ng hapon mula rito sa Campo Crame ay dinala na o papunta na sa Sandigan Bayan para humarap sa korte yung isa sa mga akusado na si Senador Jinggoy Estrada. Matapos itong personal na humarap sa headquarters ng Criminal Investigation and Detection Group dito sa Campo Crame. Si Secretary o former Secretary Manny Bonoan ng DPWH na kanina'y binanggit din natin na sumuko dito sa CIDG NCR Field Unit ay inilagay muna sapagkat nang sumalang siya doon sa kaukulang medical procedures sa mga din ng booking bago itong pagharap sa korte ay nakita ng mga tauhan ng Philippine National Police na hindi pa fit for trial o humarap sa hukuman itong si former Secretary Bonoan. Dahil dito ay pinayagan ni Secretary Remulla at ang PNP na manatili ang dating kalihim dito mismo sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame. Pero maliban kina Jinggoy at Bonoan, ang lahat ng tatlong kapwa nila akusado ay all accounted for na. 2 yung nandoon na sa Sandigan Bayan, isa yung on the way na rin kasama ni Senator Jinggoy. At ito nga binamagit natin na former DPWH Secretary ay naka-hospital arrest sa mga oras na ito. Kanina ay kapansin-pansin sumama hanggang dito sa PNP HQ si Senate President Alan Peter Cayetano at instab yung kanilang mga trabaho doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nating tanungin si Secretary John Vic kung ano yung ginagawa dito. Senate President Cayetano, binanggit ng kalihim ay gusto lamang niyang magpakita ng suporta doon sa kasama niya sa majority at miyembro na rin ng Senado. Inamin din ni Remulla na nagkaroon niya ng bahagyang kung tawagin niya ay altercation sa pagitan nila ni Cayetano dahil tinangkang harahin ng Senate President yung procedures ng CIDG doon sa premises ng Senado. Pero ang binabanggit na paliwanag ni Remulla ay gusto lamang daw i-honor o kilalanin ni Cayetano yung tradisyon na walang hulihan basta-basta na magaganap sa loob ng bakuran ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa halip ay dapat silang malagay doon sa kusudiya ng Senado. Pero ang lumilitaw ngayon, Ms. Karen, ay wala namang request na dagdag pa kay Cayetano hanggang sa samahan niya si Senator Estrada dito sa PNP. Ito lamang daw ay pagbibigay ng suporta dahil nga nung ating binanggit ay hindi naman tinitignan ng otoridad na pagtatangka sa obstruction of justice. Pakinggan natin itong bahagi ng punong balita na pagbibigay ng pahayag kanina ni Secretary Remulla. Kapangalian yan, ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-cooperate. Sir, si Senate President, bakit sumama hanggang dito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that samahan kita pre, and that's his exact words, samahan kita. Wala naman siyang other request, sir, maliban doon sa na-capture kanina sa video? Sir, si Bonoan, saang ospital po? Dito po ba sa Hindi ko alam, PNPGH? sabi ko kung saan ano yan, kung saan yung PNPGH. PNPGH. Dito. PNPGH, yes. Assurance of
hospital ng PNP? Kasi mataas BP. Dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. So, hintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. Ito sa decision kasi nga, Edniel? Ang tinig ni Secretary John Vic Remulla. Maliban dito, Ms. Karen, doon sa tulakan, siksikan ng CIDG at media na nagresulta nga doon sa pagkabuwal pa noong kanilang pintuan dito sa Camp Crame. At maging doon sa inamin ni Secretary Remulla na bahagyang sagutan nila ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano sa Senado, may ibinanyag pang isang insidente pa ng altercation kung tawagin itong nakalihim ng DILG. Ang kanyang binabanggit ay during the course of the process itong pag-aresto at pag-transfer dito kay Senator Jinggoy, hindi lang nabanggit specifically kung saan nangyari, ay yung isa raw sa mga anak ng senador ay nagtaas pa ng dirty finger sa kalihim ng DILG. Pero yun ay kanyang huling sinabi at hindi na nagdagdag pa mga detalye doon sa partikular na impormasyon na yan. Pero tiniyak ng kalihim ng DILG na sumalang sa kaukulang proseso na itinatakda ng batas itong si Senator Jinggoy at yung apat pang kapwa nito akusado. Kabilang na dyan yung mugshot na talagang very specific na itinanong ng mga tauhan ng media kung magre-release pa. Mugshot itong Philippine National Police. Ang sabi ni Secretary John Vic ay kapipitik lamang at malalaman natin kung kailan i-release yan sa mata ng publiko, Mr. So Edniel, yung sinabi mo, nabanggit no yung mugshot. So ibig sabihin tapos na, nag-undergo na sa tinatawag na booking procedure, tama ba? Itong si Senator Jinggoy Estrada? Tama, Ms. Kay, ulitin lamang natin na all account na yung lima. Lahat sila ay sumalang na sa booking procedures. Yung dalawa ay nandun na sa Sandigang Bayan. Yung dalawa naman ay on the way na at least hanggang sa pagtapos ng Pulo Balitan Secretary John Vic. Kasama doon sa mga on the way o papunta na rin sa Sandigang Bayan ay si Senator Jinggoy mismo. 5 p.m. ay umalis dito sa CIDG headquarters sa Camp Crame at papunta na rin sa Sandigang Bayan itong senador. Yung panglima naman si former Secretary Manny Bonoan ay idilagak po na rito sa PNP General Hospital sa loob pa rin ng Camp Crame para sa kanyang hospital arrest. Kung hanggang kailan, Ms. Kay, binabagit lamang ng kalihim ay hanggang mahatol ng mga nagbabantay at syempre, yung korte na rin, nakita ng korte na fit for trial na for indictment in particular itong dating kalihim ng public courts sa Pilipinas. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Edniel, sa press briefing kanina ni Secretary John Vic Remulla about ex-Secretary Bonoa na hindi siya under hospital arrest pero sila mismo sa CIDG na lang. Kumbaga, it is their, sabihin na natin, desisyon, kumbaga, na dalhin na lang sa ospital ang dating kalihim dahil nga hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Hospital arrest. Under hospital arrest. Si Secretary Manny Bonoan. Malinaw yun. Okay. Under hospital arrest siya. Pero hindi pa siya sumasalang sa indictment dahil yung proseso kasi nito kapag silang, kahit sinong wanted person, kapag dinahuli yung law enforcement agency, kailangan nilang iharap sa korte at ibalik yung warrant doon sa hukuman na nagsilbi o nag-issue nung mandamiento de arresto. Pero dahil nga hindi pa maibiyahe ngayon, Secretary Manny Bonoan, naka-hospital arrest mo na siya. Mukhang na-stress. General Hospital sa Camp Crame. Oo. So, kailangan physically talaga maipresenta yung subject ng arrest warrant sa korte kung saan in-issue yung arrest warrant. Finally, Edniel, on my part lang naman, kanina yung naabutan kasi namin ni Josa na parte ng press conference, ang diskusyon ay tungkol na kay Senator Bato de la Rosa. Can you give us a little bit of context or background? Bakit napunta din yung usapan? Come again, Ms. Kay? Oo, kanina yung naabutan kasi namin, yung na-patch na namin on air, yung live press briefing, ay tungkol na kay Senator Bato de la Rosa yung pinag-usapan. If you could give us a little bit of a background, bakit napunta na doon yung usapin? Karugtong yan doon nung iplinay natin na bahagi nung diskusyon kanina dahil yung tanong natin ay nakasentro doon sa aksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano mula doon sa kanyang pagharang sa Senado hanggang sa pagsama niya rito sa loob ng Camp Crame. Yung
sumunod na line of questioning, Ms. Kay, ay kung tinanong natin si Secretary John Vic kung wala pa silang inaaral na sinisilip na baka isa itong tangka ng obstruction of justice. Kagaya na lamang nung nangyari kay Senator Bato. Kung maalala mo, Ms. Karen, ay nakatakas mula sa protective custody ng Senado si Senator Ronald De La Rosa. Nakasagsagan nga ng mga insidente noong May 13 hanggang May 14. Napunta rin yung usapan sapagkat ang binabanggit ni Secretary John Vic Remulla doon sa pag-uusap nila ni Senate President Alan Peter Cayetano ay idiniin ng kalihim sa pinuno ng Senado hindi na magagamit pa ng mataas na kapulungan ang kanilang privilege na parliamentary immunity ng basta-basta o yung hindi pag-aresto doon sa kanilang miyembro, lalo pat na sa loob ito ng Senado. Malinaw na sinabi ng kalihim Ms. Kay na hindi naman ito nakasaad sa batas at ito ay isa lamang courtesy of privilege na hinayaan sa mga nakalipas na panahon dahil na naman hala ng taong bayan yung isang senador at talagang bahagi na ng tradisyon at paggalang na kung meron ng senador na atraso o wanted ng o subject ng warrant of arrest ay hindi maaaring daputin, lalo na kapag ongoing session o yung plenary sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dahil sabi nga ni Secretary John Vic Remulla na katakas si Senator Bato under Senate protective custody ay malamang hindi na ito mapahintulutan pa ulit ng law enforcement agencies from here on o mula ngayon hanggang sa mga sunod na pagkakataon. Okay, ang daming ganap dyan ngayon. Edniel, maraming salamat sa iyong update. Isa sa mga dapat malaman bagamat in advance yun na ni Kuyang Bal Gonzales ay kung saan i-commit yung 5 na akusado sa flood control measures, particular doon sa warrant na plunder at kung lahat sila ay doon nga sa Quezon City Jail. Pero kung baka siguro may nagtatanong dahil ang tinitingnan ko yung orasyon mag-alas 6 ng gabi hanggang 4:30 lamang ng hapon kung di ako nagkakamali itong 5th Division ng Sandigan Bayan. Kung eventually ipapasauli rin dito sa General Headquarters ng PNP o National Headquarters, yung 5 yon ay sabi ng PNP, well, kung gusto nila, kung kaya nila, ay bukas yung custodial center. Pero again, kagaya nung una kong report, kaya kayo makalma kanina, itong PNP custodial facility dito sa Camp Crame ay under construction pa o under renovation. Kaya kung sakali man na dito, good luck na lamang doon sa mga risk na nila yan. Malamang sa malamang o yung Sandigan Bayan kasi yung mag-issue ng commitment order doon na ipalagak sa may Quezon City Jail sa may Payatas area, Miska. Okay, maraming salamat Edniel. Wala rito sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City. Ako si Edniel Parrosa, RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Flash Report. Flash Report! Siyam na poste ng kuryente sa barangay Tawiran dyan po sa Obando, Bulacan nabuwal dahil sa lakas ng hangin. Nandun si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin. Go ahead, Sherwin. Sherwin. Okay, babalikan natin si Sherwin. Ukol nga dyan sa siyam na poste ng kuryente sa barangay Tawiran, Obando, Bulacan nabuwal. So, ibig sabihin, brown out malamang, no? Sa sobrang lakas ng hangin, baka nasira ang linya ng komunikasyon. Mamaya babalikan natin si RH6 Sherwin ng Bata Alfaro. Flash Report. Flash Report! Ating oras 5 minuto bago po alas 6 ng gabi. Magbabalik po tayo. Nagpapasalamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tamba
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa mental and plastic. Number 1
washing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Pilipinas ang ating oras, 3 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. DZRH, balansyado. At nagbabalik po ang DZRH Balansyado. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Balikan natin ang Obando, Bulacan, kung saan siyam na poste ng kuryente, particular dyan sa Barangay Tawiran, ang nabuwal dahil sa lakas ng hangin. Detalye mula kay RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Diyos at Karen, mga bigandang 4:00 ng hapon kanina nang maramdaman ng mga residente sa Barangay Tawiran dito nga sa bayan ng Obando sa Bulacan. Ang malakas na ilan para magbagsakan ng mabuwal. Sunod-sunod itong siyam na kuryente sa kahabaan ng JP Rizal Street sa Barangay Tawiran sa Obando. Dahil dito ay pansamantalang sarado sa lahat ng uri ng trapiko itong kahabaan ng JP Rizal sa bahagi ng Barangay Tawiran sa Obando, Bulacan nang magbagsakan malalaking poste na kung makikita magbuhan o magbigayong lalim yung mga ng mga bungad o yung pinaka-unang poste na bumagsak nga pahanap sa mga kalsada. Kung makita mo yung mahigpit o masyado maliit yung pinaka-nakabaon doon sa ilid ng simentadong bahagi ng kalsada. Itong kalsadang ito napapaligitan ng magkabilang side ng palaisnaan. Yung pinakapuno ng pagkakatanim ng mga paanan ng poste halos sa ilang dangka lamang. Kaya siguro para maging mabilis na mapupusak ito ng malakas na ihip ng hangin kanina. Sa ngayon, marami nagtatanong kung maaari bang makadaan kahit ang mga motorsiklo o bisikleta sa naturang daan. Yung mga bisikleta, pero yung mga motorsiklo nga shanto na sunod na at pahanap rin ng mga studente di pa nga sa barangay Tawiran yung servisyo ng kuryente sa naturang habang hindi pa natatapos itong gagawing isasagawang clearing sa naturang pagkukupunin itong ibang poste dahil ay tension na wires itong nakakabit dito at maaaring maging makapaminsala o makapamatay ng mga tao na maaaring dumikit o madikit dito nga sa naturang kuryente. Kaya iniiwasan o inaabisuhan mo na ang lahat na umanap muna ng alternatibong ruta kung kayo gagawin dito sa bahagi nitong JP Rizal sa bahagi ng Barangay Tawiran ng Bando. Paano nyo munang gamitin yung Osmeña Street bilang alternative dito nga sa naturang kalsada ng JP Rizal. Pansamantala habang nangyayari o sinasagawa itong clearing o paglilinis, pag-aayos ng mga nabuhal na poste ng kuryente. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. DZRH, balansyado. At ang ating oras, 6 na minuto, makalipas ang 6:00 ng gabi. Puntahan naman natin ang Sandigan Bayan kung saan ang balita ay dumating na si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. At naroroon, joining us via Zoom, si RH5 Val Gonzales. Val, go ahead.
Karen, ilang minuto. Miss Karen, ilang minuto pa lamang yung nakalilipas ng makarating na dito sa Sandigan Bayan 5th Division, dito sa ika-4 na palapag ng tanggapan ng Sandigan Bayan itong si Senador Jinggoy Estrada. Guardyado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group itong si Senador Estrada nang lumabas ito dun sa isa sa mga elevator nitong Sandigan Bayan. Kasama nitong si Estrada, na ating nakita yung kanyang anak na si Yusek Janela Estrada, yung kanyang kasama nang lumabas. Yun yung nakikita dyan sa ating video. Yan yung kanyang paglabas. At paglabas ay pumasok na ito dito sa may pinaka-courtroom ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Sa mga oras na ito, kung inyong makikita dyan sa ating live feed, Miss Karen at Josa ay nasa loob ng courtroom itong si Senador Jinggoy Estrada. Kasama pa rin yung kanyang tatlong miyembro ng pamilya. I assume na tatlong miyembro ng pamilya dahil yung isang nakita ko ay itong si Yusek Janela Estrada, yung isa dun sa kanyang kasama. At bukod pa ito dun sa mga tauhan ng PNP CIDG, isinasagawa ngayon itong proseso o booking process dito sa loob ng Sandigan Bayan dahil bilang bahagi ng pagbabalik ng yung return of warrant ay Val, bakit parang paatras ka? Lumabas ka na sa courtroom. Patras ako dahil pinapalabas ba ang media? Nakapiyobay lamang. Oo, napakaraming mga miyembro ng media rito. Nung nakalipas na araw nagkaroon pa ng balyahan ng bardagulan dito sa lugar. Any moment from now ay lalabas na itong si Senador Jinggoy Estrada. Senyales itong aking nakikita na mukhang tapos na yung process, booking process. Kaya eto, ipapakita ko rin sa inyo itong si Senador Jinggoy Estrada, nakaupo siya dun sa tabi, gawing kanan kung ito ay pagpasok dito sa anong kulay? Siya yung nakaputi, Val? Correct, siya yung nakakulay puti na polo. Polo barong. Polo barong may suot niya. So, So, Val, so katabi niya, tama ba? Yung sinabi mong mga yung mga nakaitim na jacket tsaka naka-face mask, tama ba? So, ano to? Pamilya niya ba to? Pamilya. Pamilya mismo. Dahil yung isa ay itong si Undersecretary Janela Estrada. Yun yung kanyang anak na babae. Yan dating nag-vice alcalde ng lungsod ng San Juan. Yan yung kasama. Ito. So pagkatapos pala dyan, Val, ano na ba ang susunod na hakbang? Ito, ayusin lang natin itong ating camera. Ang susunod na mangyayari dito, Miss Karen, ay ipatutupad na yung commitment order dahil kanina ay binanggit na rin sa atin ng 5th Division ng Sandigan Bayan na yung commitment order ang itinakda ng korte ay dalhin itong si Senador Estrada doon sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Ito yung bagong city jail ng lungsod ng Quezon na kung saan nakakulong din itong si dating Senador Bong Revilla Jr. Yun din siya dadalhin na Miss Karen, itong si Senador Jinggoy Estrada. At yung nakikita ko pa lamang dito, Miss Karen, itong mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection na group. Usually kapag ganito, isusundin siya nung isang facility, jail facility, kung saan itinakda ng korte kung saan ikukumit o kung saan ipipiit itong isang akusado habang dinidinig yung kanyang kaso. Tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology
dito sa lugar, Miss Karen. Pero yung binanggit sa amin kanina verbally, bagamat hindi pa namin nakikita yung commitment order mismo, yung dokumento mismo, itong si Senator Jinggoy Estrada ay dadalhin sa New Payatas o New Quezon City Jail dyan sa lungsod ng Payatas. So nagpapatuloy, Miss Karen, itong sinasagawang proseso ng o booking proseso para ibalik ng arresting officer o kung sino man yung law enforcement agency na may hawak o may under custody nitong si Senador Jinggoy Estrada na sa pagkakataong ito ay itong mga tauhan ng PNP CIDG bagamat ito ay kusang sumuko sa mga otoridad, Biscaren. Okay, maraming salamat Val. Antabayan na natin yung sinasabi mo nga na commitment order at kung ano pa ang mangyayari ang magiging ganap dyan sa Sandigan Bayan. Maraming salamat Val. Yes, Ms. Karen, pagkatapos nitong booking process ay tuloy-tuloy na siya nadadalhin dyan sa bahagi ng New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City, na ang layo mula rito sa aming kinaroroonan ay more or less nasa 5 siguro more or less na kilometro ang layo. At ngayon ay hapon na, medyo mayroon pang konting pagulan-ulan dito sa lungsod ng Quezon. At sa loob lamang ng 20 minuto sa aking pagtaya base dun sa mga previous na pagdadala dun sa mga akusado ng flood control scandal ay aabutin ng 20 minuto yung biyahe, Ms. Karen. Val Gonzales, back to you. Maraming salamat Val. Malapit lang pala, parang isang tumbling lang. Thank you Val. Nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Ang ating oras 6:13. Commercial break po muna tayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips para hindi madaling mapanis ang pagkain, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mahal na mga bilihin at bukod pa sa tamang pagbabudget ng mga wais na nanay ay mahalagang mapanatiling fresh ang mga pagkain upang maiwasan ito ay mapanis para naman hindi masayang. Una, pagdating sa pagluluto ng ulam, anumang pagkain na may sangkap na suka o vinegar ay hindi madaling mapanis. Bukod pa riyan, lutuin ang mga ito ng mabuti at iwasan din ito ay ma-half cook. Palamigin ito kung hindi agad kakainin at huwag agad ilalagay sa ref ng bagong luto. Ilagay sa chiller ang mga pagkain na may halong kamatis dahil madali itong mapanis. Habang sa isa namang resealable plastic bag ang mga pagkain tulad ng manok at isda. Habang pagkatapos naman hugasan at patuyuin ang mga gulay ay ilagay ito sa plastic at ipasok na sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon,
Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas ang ating oras, 20 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansyadong balita, balansyadong issue. Reports na po tayo. Unahin natin ang report galing sa Malacanang. Ito nga po't ang palasyo iginit na hindi politically motivated ang kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ibalita mo yan RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth? Ms. Kay, mariing kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na kalokohan at politically motivated ang kasong plunder laban sa kanya. Tatbira ni Palas Press Officer Claire Castro, noong 1 taon pa nababanggit ang pangalan ni Senator Estrada sa issue ng pagtanggap ng kickback sa flood control project. Ayon kay Castro, hindi na ito bago at nakatunayan na noong 1 taon pa nagkaroon ng investigasyon at dumaan sa tamang proseso. Ipinatawag din anya sa Estrada at iba pa sa Independent Commission for Infrastructure at nabanggit din sa partial report ni dating Senate Buribon Committee Chairman Panfilo Lacson. Iginiit rin ni Castro na ang Office of the Ombudsman na naghain ng kaso sa Sandigan Bayan ay isang independent constitutional body at kailanman ay hindi pinakikialaman ng ehekutibo. Kinatigan naman ni Castro ang voluntaryong pagsuko ni Estrada. Ay kay Castro,
hindi na napahirapan pa ang mga law enforcement. Yaya katulad ni Senador Ronald De La Rosa na tinakbuhan at tinakasan ang batas. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Left Narciso. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, overseas Filipino worker o OFW na galing Cambodia inaresto sa kasong qualified trafficking in persons sa NAIA sa Pasay City. Para sa mga detalye, RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay, tinalubong ng POSAS ang isang overseas Filipino workers. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa arrival area sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 1 lungsod ng Pasay. Hindi nakapalag sa pag-aresto ang 28 anyos na sinasabing repatriated OFW. Nabatid na galing ng PNP na Cambodia ang 28 anyos na akusado sa qualified trafficking in persons sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act 9208 na walang piyansa. I-turn over na ng PNP Aviation Security Group sa CIDG Benguet Provincial Field Unit para sa legal proceedings ang akusado. RH27, Luchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Noche Kakas. DZRH, balansyado. Samantala, mahigit 35.4 na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at bawang natuklasan sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. RH25, Grace Ansano, ibalita mo yan, Grace. Karen, nasa 35.4 milyong halaga ng hinihinalang smuggled agricultural products ng onion at garlic mula sa China at Holland ang pinasok kanina ng Bureau of Customs at NBI sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag. Nasa 6,000.088 ang small yellow bags na onion mula sa Holland. Aabot naman sa 1,080 sa big yellow onions mula sa China at 3,780 bags na red onion mula sa China at nasa 12,350 bags na garlic mula sa China. Ito ay may estimated value halaga nga na 35,437,000. Ang isa sa pinakamalaking cold storage, itong Talco Cold Storage Corporation sa bahagi ng bypass sa Barangay Kalipahan dito sa Talavera, Nueva Ecija. Bagamat hindi pa pinangalanan at natukoy kung sino nga ang nagmamay-ari nito at magpapatuloy daw ang investigasyon ayon pa kay Nepomuceno. May 21 nang ilabas sa warrant of seizure at detention para nga sa violation of Section 244 ng Customs Modernization and Tariff Act or itong CMT at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito ang makakaharap na kaso laban nga dito sa nagmamay-ari nitong mga sibuyas at garlic na ito. Kung mapapansin, kanina napansin din ng media na nasa bungad ang mga local na mga produktong inani ng magsisibuyas dito sa lalo na sa Nueva Ecija. Pero doon sa gawing hulihan na isang kwarto doon nakita nga itong mga produktong itong mga imported na ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon at kung makikita nga na may mga paglabag, ito ay posibleng ipasara na. So yan yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. DZRH, balansyado. Probinsya naman ng Laguna, walang nilabag na batas sa paggamit ng pondo ayon sa Commission on Audit. RH30, Eric Dastas, ibalita mo yan, Eric. Ms. Kay, nagsalita na nga ang Commission on Audit o COA at ididikta ng walang nilabag na batas ang pamalaang pandalawigan ng Laguna sa paggastos ng pondo ng bayan. Binigyan ng COA ng unqualified opinion
ang Laguna Provincial Capital bilang patunay na malinis anya at transparent ang paggamit ng pondo para sa mga unang buwan nito sa Kapitolyo. Pinatunayan lang nito ang administrasyon ni Governor Sol Aragones ay masinop at responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Pinagtitibay din ang positibong resulta ng audit ang tiwala ng publiko sa direksyon ng pananalapi sa naturang lalawigan, lalo na sa paggamit ng 2026 supplemental budget na layuning palakasin ang mga programa, palawakin ang mga serbisyong panlipunan at itaguyod ang patuloy na pag-unlad ng naturang lalawigan. Kabilang sa mga bagong programa ni Governor Aragones ay ang pamimigay ng mga karning manok, kasama na dyan ang mga gulay at mga isda. Na-turnover na rin ang incubator sa District Memorial Hospital sa Pangil, Laguna at susunod na rin ang iba pang mga ospital sa naturang lalawigan. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH30, Eric Dastas. DZRH, balansyado. US, binomba ang military sites ng Iran habang tinamaan naman ng missile at drone ang Kuwait. Para sa ating balitang foreign, ibalita mo yan, Jackie Resio. Binomba ng Estados Unidos ang radar and drone control ng Iran matapos pabagsakin ng Tehran ang isang American MQ-1 Predator drone nitong weekend. Ito ang inanunsyo ng American military habang kinilala naman ng Iran na sila'y naglunsad ng retaliatory strike at nagkaroon naman ng pag-intercept ng drone at missile fire ang Kuwait. Kasabay ang lahat ng ito ng isang linggong ceasefire deal at mga pagpupulong para mapalawig pa ito. Dahil din dito, nananatili ang pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz na patuloy nagdudulot ng krisis sa langis sa pandaigdigan. Samantala, patuloy ang pagtindi ng laban sa gitnang silangan matapos palawakin pa ng Israel ang pagsakop sa Lebanon sa Litani River. Sa kabila rin ng mga nagpapatuloy na ceasefire deal, una nang sinabi ni US President Donald Trump na hindi siya nagmamadali magkaroon ng kasunduan sa Iran hanggat hindi nasusunod ang kanilang kagustuhan na mawala ang nuclear weapons ng Iran. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resio. DZRH, balansyado. Impeachment trial naman makatutulong para ma-assess ng mga Pilipino si VP Sara sa pagtakbo nito sa 2028. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang magiging basihan ng mga Pilipino kung karapat-dapat ba o hindi na ikonsidera na iboto sa 2028. Sagot ito ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro sa tanong kung ano ang significance ng impeachment proceedings sa intensyon ni VP Sarang kumandidato bilang Pangulo. Ayon kay Luistro, dahil nagpahayag na ng kanyang intensyon si VP Sara na tumakbo sa 2028, magiging basihan ang impeachment trial kung karapat-dapat ba siyang ihalal at pagtiwalaan ng mga botante. Sabi ni Luistro, maraming katangian si VP Sara na tila kulang sa paghawak sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Anya, 19 Congress pa at hanggang ngayong 20th Congress, walang anumang paliwanag ang Vice Presidente sa mga alegasyon ng unexplained wealth, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! At nasa linya na po natin si Ma'am Teresa Toldoya ng Pampanga. Magandang gabi po, Ma'am Teresa. Magandang gabi din po, Ma'am. Hi, Ma'am. At saan po ba kayo sa Pampanga? Sa Makabebe po. Sa Makabebe, ayan. So, magandang gabi po sa lahat ng mga taga Makabebe dyan sa Pampanga, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Teresa. Ready ka na ba manalo, Ma'am Teresa, ng 500 pesos in GCash? Ready na po, Ma'am. Ayun. Okay, Ma'am Teresa, ito pong ating katanungan. Sagutin mo lamang po ito. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyong pinakikinggan, inyong paborito, at numero 1 sa mga taga Makabebe, Pampanga, Ma'am Teresa?
DCRH po, ma'am. Ayun. Number 1 po dito sa Pampanga. Thank you, ma'am. Ayan. At number 1 din po kayo sa amin. Maraming salamat. Kumusta po ang panahon dyan? Maulan po ba, ma'am? Maulan po, ma'am. Naku, ingat-ingat ka, ma'am, ha? Wag po masyadong magpapabasa sa ulan. Baka magkasakit. Thank you, Ma'am Teresa. Congratulations. Nagkasakit na. Ayan, sana gumaling po kayo agad. Ayan, si Ma'am Teresa Toldoyan ng Pampanga nanalo ng 500 pesos sa ating DZRH. Kring-kring panalo. On-air promo po natin yan. Antabayanan po sa mga susunod na programa. Magpapamigay pa po tayo ng 500 pesos in GCash. At hanggang dito na naman po ang ating programa, ang DZRH Balansyado. Sa ngalan po na aking partner na si Henry Uri. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At syempre salamat din kay Josa sa kanyang pag-sit-in sa ating programa ngayong hapon. At of course, susunod na po ang Usapang Legal with Attorney Cam and Thea Petro Corpus. Aba, ano bang kanilang pag-uusapan? Alamin ang kaso ng estafa. Aba, ang magkumare. Merong pagkikwentuhan ang mga may kasong estafa. Susunod na po yan sa ating susunod na programa, ang DZRH Usapang Legal. Hanggang dito na lamang po tayo. See you tomorrow. Ang ating oras, 6:32. Bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music. Ang nasasabi sa trend, match up entertainment and life.